Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Jeremias. Magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtaksil, pagkat ako ang inyong Panginoon, wika ng Panginoon. Kukuha ako sa inyo ng isa sa bawat bayan at dalawa sa bawat angkan, at ibabalik ko kayo sa bundok ng Siyon. Bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. At kung dumami na kayo sa lupaing iyon, hindi na pag-uusapan ng mga tao ang tungkol sa kaba ng tipan ng Panginoon. Hindi na nila ito kakailanganin ni iisipin o gugunitain, at hindi na rin sila gagawa ng ibang kaban. Pag sumapit na ang panahong iyon, ang Jerusalem ay tatawaging luklukan ng Panginoon. Lahat ng bansay magkakatipon doon upang parangalan ako. Hindi na nila gagawin ang balang maibigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Mga bansa, pakinggan ninyo ang sabi ng poon at ipahayag ninyo sa malalayong lupain. Pinapangalat ko ang mga anak ni Israel, ngunit sila'y muli kong titipunin at aalagaan, gaya ng pagbabantay ng isang pastol sa kanyang mga tupa. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Sapagkat tinubos ng poon si Jacob at pinalaya sa kapangyarihan ng kaaway na lubhang makapangyarihan at malakas, aakyat silang nagsisigawan sa tuwa patungo sa bundok ng Siyon, tigib ng kaligayahan dahil sa mga pagpapala ng poon. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Kung magkagayon, sasayaw sa katuwaan ang mga dalaga, nakikigalak pati mga binata't matatanda. Ang kanilang dalamhati ay magiging tuwa. Papalitan ko ng kagalakan ang kanilang kalungkutan. Pumapatnubay na Diyos ay pastol na kumukupkup. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Pakinggan nga ninyo ang kahulugan ng talinghaga tungkol sa manghahasik." Ang mga nakikinig ng salita tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi nakauunawa nito, ay katulad ng mga binhing na hasik sa tabi ng daan. Dumarating ang masama at inaagaw ang nahasik sa kanilang puso. Inilalarawan ng binhing nahasik sa kabatuhan ang nakikinig ng salita at masayang tumatanggap nito kaagad. Ngunit hindi ito tumitimo sa puso nila, kaya't hindi sila nananatili. Pagdating ng mga kapigatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Inilalarawan naman ng naghasik sa dawagan ang nakikinig ng salita, ngunit naging abala sa mga bagay ukol sa mundong ito at naging maibigin sa mga kayamanan, ano pat ang salita'y nawalan na ng puwang sa kanilang puso, kaya't hindi makapamunga. At inilalarawan ng naghasik sa matabang lupa ang mga nakikinig ng salita at nakauunawa nito. Sila'y namumunga, may tig 100, may tig 60, at may tig 30. Ang mabuting balita ng Panginoon. July Pinupuri ka 24 namin, in 5, Panginoong 4, Hesukristo. 3, 2. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na naman tayo sa ating programa, Salita ng Diyos, Salita ng Buhay. At dahil nga ang salita ay buhay, ito'y merong epekto at mabisa para sa atin. Kaya nitong baguhin ang ating buhay. Ngayon sa ating ebanghelyo, nagpapaliwanag si Jesus tungkol sa talinghaga ng manghahasik. Ang inihasik na butil ay walang iba kundi ang salita ng Diyos. May kapangyarihan at palaging may bisa, katulad na nabanggit ko kanina. Ito'y palaging gumagalaw, kumikilos, dynamic. Ito ay regalo na galing sa Diyos na inaalok para sa ating lahat. Wala itong pinipili. Kaya nga't iba't iba rin ang pagtanggap. Dahil iba't iba rin ang disposisyon
ng tao, depende ito sa kanya. Ang unang butil ay nalaglag sa daanan at agad-agad tinangay ito ng ibon. Alam niyo, may pagkakataon na habang nakakarinig tayo ng salita o binibigyan tayo ng salita galing sa Diyos, ay hindi natin nauunawaan. Ito yung sabi doon sa pagbasa. Marahil nasa iba ang ating atensyon. May mga pagkakataon din naman sa misa. Alam niyo, pagkatapos ipahayag na yung gospel, umupo na yung lahat, no? Pero may mapapansin ka minsan, yung tao doon sa harapan ng upuan ay nakatayo pa rin. Hindi mo alam kung nasa yung kanyang isip, no? Hindi niya alam na nakaupo na lahat ng tao, tapos na yung pagpapahayag. Malayo ang kanyang iniisip. Nasa labas ang kanyang atensyon o yung kanyang interest. Tawag sa amin dito, nagtatakas, no, sa realidad. May mga imahe minsan tayo sa isipan, no? Lutang tayo. At ganito din tayo kapag nagdarasal, no? Distracted tayo, wala yung focus natin sa pakikipag-usap at pakikinig sa Diyos. Sa halip na makatanggap tayo ng sagot para sa ating suliranin, di natin madinig ang kanyang tinig na nagsasalita sa ating konsensya. Di nakikinabang ang mga tao, di ba, kapag homily, kapag ganito ang kondisyon. Pati na sa pagbabasa ng mga spiritual na babasahin. Agad-agad, sabi dito sa Ebanghelyo, inagaw daw ito ng ibon ni Satanas. Yung ikalawa naman, na nalaglag sa batuhan, ay nakadinig ng salita at tinanggap ito ng may kagalakan. Pero may matigas na puso, para bagang bato. Kaya hindi ito nag-ugat sa kanyang puso. Marami tayo kasing mga fixations no? Yung mga pinaninindigan, pinaniniwalaan na di mabali-bali. Panay ang salag natin, no? Alam niyo, may kwento yung isang kardinal natin, no? Narinig ko sa kanyang homily, ang number one nga niyang kritiko ay yung kanyang pamilya, no? Yung kanyang kapatid. Sabi niya, pagkatapos niya daw mag-homily, yung mga tao, no? Pinupuri siya, ang ganda ng homily mo, kardinal. Pero yung kapatid niya, hinatak siya, sabi niya, ang haba-haba naman ng homily mo. No? Ganito tayo, no? Minsan, kapag nakakarinig tayo ng salita, meron talagang pagmamatigas sa atin, no? Meron palaging I object, no? Parang yung napapanood natin sa telebisyon. Kailangan ang sasabihin sa atin ay palagi pumapasok sa ating katwiran at pamantayan. Nahihirapan magkaroon ng puwangang salita at manatili sa ating puso. Tandaan natin, ang Diyos ay makagagawa ng mga bagay na lampas sa ating kakayanan at katwiran. No? Maaring imposible sa atin, pero posible sa Diyos. Ang ikatlo naman na nalaglag sa dawagan ay tinanggap ang salita, pero welcome din sa kanya yung mga dawag, no? Ano ibig sabihin nitong dawag na ito? Mga alalahanin, mga pangakit ng mundo, yung komportabling buhay na palagi natin pinipili. Yung tawag ng laman, no? Malakas na kalaban to ng salita ng Diyos. Alam niyo, yung mga magsasaka at yung mga marunong sa pananim, alam nila na daig palagi, no? O mas matibay ang dawag kaysa yung tunay na pananim. May kasabihan nga tayo, di ba? Matagal mamatay, masamang damo. Ganito ang nangyayari. Sinasakal ng dawag ang salita. Ito ba ay kabiguan? Bigo ba ang Diyos na magbunga tayo? Wala na ba talaga tayong pag-asa sa tuwing tayo tumatanggi sa Diyos? Ang unang pagbasa natin ngayon mula kay Propeta Jeremias ay panawagan magsisi. No? Alam ng Diyos na tayo'y marupok. Napakadali nating talikuran ang kanyang kalooban. Lamang na lamang sa atin ang disposisyon na maging parang daanan, batuhan o dawagan.
Mas may appeal sa atin ng mga ito, kaya naman hindi tayo lumalago. Pero ang Diyos ay mahabaging Ama. Sa halip na abandonahin tayo o itakwil tayo, palagi niya tayong tinatawag pabalik sa Kanya. Sabi nga doon sa unang pagbasa, magbalik kayo sa akin, kayong mga nagtataksil, pagkat ako ang inyong Panginoon. At palagi, constant, itong paanyaya na ito sa atin. Ang epekto o bunga ng salita ay maring hindi agad makikita sa atin. Hindi ito tumutubo overnight. Ang tao ay hindi palaging nagbubukas sa pagtanggap sa regalo ng Diyos. Aminin natin na sa maraming pagkakataon, tinalikuran natin ang nais ibigay sa atin ng Diyos at pinalalampas natin. Sinasayang. Pero ang kwento ng buhay ay hindi natin kailangan basahin na nakapokus lamang sa mga kabiguan. Ang tao ay pwedeng lumago at magbunga dahil sa kabiguan na kanyang pinagdaanan sa buhay. May kapasidad tayo sumagot ng hindi sa Diyos dahil mayroon tayong kalayaan. Mahalaga ang kalayaan sa relasyon natin sa Diyos at sa kapwa. Dahil dito, nagmumula ang pag-ibig na totoo. Kapag wala o kulang ang kalayaan, walang tunay na pag-ibig. Pamimilit lamang, peke o kaya diktadura ang relasyon. Iniibig tayo ng Diyos at nais niya malaya din natin siyang ibigin. Kaya naman nandun palagi ang trahedya na magdesisyon ang tao humindi sa Diyos. Bagamat para bagang walang nangyayari sa salita, ang katotohanan, ang Espiritu Santo ay kumikilos para simulan ang paghahari ng Diyos sa ating mga puso. Ang aminin ang ating karupukan at pagkakamali ay simulain o kumbaga pwede nating sabihin springboard upang magsisi at magbalik loob sa Diyos. Ito ang unang hakbang upang gawing matabang lupa ang ating puso. Isuko ang sarili sa pangangalaga ng Panginoon na nangangakong hindi tayo pababayaan mag-isa. Nangako ang Diyos, bibigyan ko kayo ng mga pinunong tatalima sa akin at pamamahalaan nila kayo ng buong katalinuhan at pagkaunawa. Pinadala niya ang mabuting pastol, ang kanyang anak, na hayagang pinakita sa atin ang pag-ibig sa kanyang puso na patuloy din tumatawag ng mga pastol hanggang sa panahon natin, hanggang katapusan na nahuhubog sa kanyang puso. Ang puso natin ay palaging nandun ang potensyal na maging matabang lupa. Lagyan ng puwang ang salita na mapakinggan at ingatan sa ating puso. Katulad ng mahal na Inang Maria. Siya yung eksperto sa pakikinig. No? Makinig tayo, tignan natin ang ating mahal na ina. Kinikilala ang ating kahinaan, kakulangan, kababaan, ang pangangailangan magsisi at magbalik loob sa Diyos. Buong pagkatao na sinusuko ang sarili sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga sabi niyang ating mahal na ina, mangyari nawa ang sinabi mo. Asahan natin ang masaganang bunga ng may pagpupunyagi, may tig 100, may tig 60 at may tig 30. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at ngayon tayo'y mananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Maraming salamat, Amang makapangyarihan, na nag-aasik ng kabutihan upang kami lumago. Palambutin mo ang aming puso sa pakikinig sa iyong salita nang may katahimikang katulad ng aming mahal na ina. Muli dinadalangin namin sa iyo na patuloy tumawag pa ng mga manggagawa para sa iyong ubasan.
katulad ng mabuting pastol na nagtitipon sa amin, magdadala sa amin sa mabuting pastulan na magtatanggol din sa amin. Ang lahat na ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo na aming Panginoon. Saint Charbel, pray for us. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.